Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome, umaligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais kong pagnilayan natin ang tatlong inkwentro sa ating Ebanghelyo ngayon na natunghayan. Ang first encounter is the encounter of a human being during prayer. Enkwentro sa pananalangin. Nabunot si Zacarias dahil ito ang kanilang tradisyon na palabunutan bilang sila'y lahi ng mga pari at siya'y nabunot para mag-insenso. At yung enkwentro sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanya, nandoon siya sa sanktuaryo, ang pinakadakilang parte ng templo sa Jerusalem. At siya'y nagsusunog ng kamangyan, nag-aalay ng dasal. Kaya nga ang bungad sa kanya ng anghel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. And that is the encounter within the prayer. Sana ang ginagawa nating pagsisimba, tunay na makaengkwentro natin ang Diyos. Dahil magiging sayang ang lahat kung hindi natin naiengkwentro ang Diyos. Sa salita, nandyan ang Diyos. Sa Eucharistia, nandyan ang Diyos. Mamaya, tatanggapin natin ang Diyos. At sa pagtanggap natin sa Kanya, nawa, tunay ang engkwentro na ito ay magbunga. Ito ang unang engkwentro na ibinibigay sa atin sa ating Ebanghelyo. Ang ikalawang engkwentro ay ang engkwentro sa kasalukuyang sitwasyon. Agam-agam kay Zacarias ang katotohanan na isiniwalat ng Anghel Gabriel dahil ano ang kanyang katuwiran? Matanda na kami ng aking asawa. Hindi mangyayaring magbubuntis ang aking asawa. Subalit ano ang sabi ng Anghel Gabriel? Akong si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos dahil hindi mo pinaniwalaan ang aking sinabi, ikaw ay hindi makapagsasalita hanggang mangyari ang lahat ng ito. Kadalasan ay pag naiengkwentro natin ang Diyos, ganito rin ang ating pakiramdam. Sasabihin natin, napakamakasalanan ko, parang hindi ako pakikinggan ng Diyos. Saka na lang ako lalapit sa Kanya. Pag-iisipan ko muna o kaya'y paghahandaan ko muna. Minsan ginagamit ng ating Panginoon ang sitwasyon na kung saan nandoon ka sa kasalukuyan para kunin ang iyong kalooban, para magkaroon kayo ng tunay na engkwentro. Engkwentro sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi na naig ang agam-agam ni Zacarias, na naig pa rin ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit ito ang kanyang rason na hindi maaaring magbuntis ang kanyang asawa dahil maliban sa sila'y matanda na, siya ay baog pa. Kaya nga pinarusahan siya ng anghel, hindi siya nakapagsalita. Sana sa mga pagkakataon na tayo ay tinatawag ng Diyos, huwag na natin ipagpabukas dahil yun yung pagkakataon na tinatawag tayo ng ating Panginoon. Nandoon man tayo sa sitwasyon na napakababa, nandoon man tayo sa sitwasyon na napakataas natin, yung blessed na blessed tayo, o down na down, walang pinipili ang Diyos.
paggusto ng Diyos na makaengkwentro ang kanyang mga anak. Ang ikatatlong engkwentro ay ang engkwentro sa kapwa-tao natin. Sa last part ng ating ebanghelyo, sabi po dito ay matapos na makumplete ni Zacarias ang kanyang paninilbihan bilang nabunot na magsisilbi bilang isang pari, umuwi siya. At ang gesture ng pag-uwi, dadalhin natin kung papaano natin na-engkwentro ang Diyos sa ating maiengkwentrong kapwa natin. Malay mo, pag-uwi mo, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapitbahay na nangangailangan ng enlightenment, nakita ka dahil nakaengkwentro mo ang Diyos, ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos para maengkwentro ng iyong kapwa ang iyong naengkwentro sa Kanya. Yun ang nangyari kay Zacarias. Sa tatlong engkwentro na ito, my dear brothers and sisters, engkwentro sa pananalangin, engkwentro sa kasalukuyang sitwasyon, engkwentro na magagamit natin at gagamitin tayo ng Diyos para sa ating kapwa. Nawa, nitong ikalimang simbang gabi na ating ginagawa, tunay nga po na magkaroon ng kahulugan nang sa ganon maging tunay ang ating paghahanda sa Paskong darating. Amen. Please all stand.